May isang aparador na matagal nang nakatayo sa pinakagilid ng kanilang lumang silid. Gawa ito sa matigas na nara at may mga ukit na mga bulaklak na halos mabura na sa kalumaan. Ayon sa mga matatanda, tinalaro ito ng kanilang mga ninuno mula pa sa isang lumang kumbento bago pa man sumiklab ang digmaan. Isang araw, lumipat dun si Mira, ang apo ng mga ladrido, matapos mamatay ang kanyang lola. Mahilig si Mira sa mga lumang gamit kaya tuwang-tuwa siya nang makita ang aparador. Ngunit napansin niya agad ang kakaibang lamig na tila nanggagaling dito. At tuwing gabi, tila may naririnig siyang kaluskos mula sa loob nito. Kahit wala namang daga o insekto. Isang gabi, 12:00 na, habang nagbabasa si Mira, biglang bumukas ng dahan-dahan ang aparador. Walang hangin, walang gumalaw, dahan-dahan niyang nilapitan ito at sumilip sa loob. Wala namang laman, maliban sa lumang saya at baro ng kanyang lola. Ngunit may isang bagay na hindi niya nakita noon, isang maliit na larawan ng batang babae na nakadikit sa loob ng pinto. Ang bata sa larawan ay nakasuot ng puting bestida, ngunit walang ngiti, maputla, ang mga mata parang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, tinanong niya ang kanyang tiyahin tungkol sa larawan. Yan ba? Yan si Isabel, kapatid ng lola mo. Nawala siya nang biglang may sunog dito sa bahay noong 1940. Hindi na nakita ang katawan niya. Diyan sa aparador siya huling natulog bago nangyari ang sunog. Simula noon, gabi-gabi, bumubukas ng kusa ang aparador. At tuwing umaga iba na ang ayos ng mga damit. Minsan may amoy ng nasusunog na kahoy. Minsan naman, may naririnig na mahinang iyak mula sa loob. Hanggang sa isang gabi, nagpasya si Mira na harapin kung ano man ang nasa loob. Nagsindi siya ng kandila at naupo sa harap ng aparador. Kung sino ka man, ipakita ka sa akin. At dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang malamlam na anyo ng batang babae. Si Isabel. Ang buhok ay nasunog sa ilang bahagi at ang balat ay may bakas ng uling. Ate, malamig. Masakit. Nanginig si Mira ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip inabot niya ang kamay ng bata at mahina niyang sinabi, Hindi ka na nag-iisa? Pahinga ka na. Unti-unting nagliwanag ang paligid at narinig ni Mira ang mahinang tinig ng bata. Parang nagpasalamat. Pagmulat niya, wala na ang aparador. Wala na rin ang kandila. Nakatulog siya sa sahig. Kinabukasan, nang bumangon siya, isang lumang larawan ang nasa tabi ng kanyang kama. Ito ang parehong larawan ni Isabel pero ngayon, nafangiti na ang bata at simula noon tahimik na ang bahay. Ngunit kung minsan sa kalaliman ng gabi, maririnig pa rin ni Mira ang mahinang tunog ng lumang aparador na bumubukas para lang magpaalala na minsan may batang nanatiling naghihintay ng kapayapaan. Matapos ng gabing nagpakita si Isabel, naging tahimik ang bahay sa loob ng ilang linggo. Wala nang kaluskos, wala nang iyakan. Akala ni Mira tapos na ang kababalaghan. Ngunit nagkamali siya. Isang madaling araw habang tulog na tulog siya, may biglang bumagsak sa sahig. Nang tumingin siya, nakita niyang nakabukas muli ang aparador. Pero ang makakagulat, bumalik ito. Ang lumang aparador na nawala, naroon na naman sa kanyang silid, basa sa hamog, at tila mas lumafay sa dati. Sa takot, nilapitan ni Mira ang aparador at napansin niyang may bakas na mga kamay sa loob. Maliliit, parang kamay ng bata, pero itim, parang sinunog. Nang marinig niyang may mahina ngunit pamilyar na tinig na humihinga sa loob, napatras siya. Ate, bakit mo ako iniwan? Nang
Ngunit hindi na bata ang lumabas. Isa itong anyo ng batang halos maabo na, may mahabang buhok na tuyo at malagkit, at mga mata na nagliliyab sa dilim. Ang tinig ay hindi na inosente. Ito ay basag, puno ng galit. Sinabi mong pahinga na ako. Habang lumalapit ang bata, unti-unting bumubukas ang pinto ng aparador ng mas malakas. At bawat pagbukas ay may kasabay na sigaw ng mga boses. Parang dandang kaluluwa ang nakakulong sa loob. Hindi mo alam, ate. Hindi ako nag-iisa rito. Marami kami. Nila mo ng apoy. Lahat kami dito nakulong. Sumabog ang hangin mula sa aparador at biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang mga larawan sa dingding ay isa-isang nahulog. At sa bawat salamin na nakita ni Mira, may nakikita siyang mga mukha. Mga bata, mga babae. Mga lalaking nafamasid at umiiyak ng dugo. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Ngunit lahat ng pinto sa bahay ay sarado. Parang bawat daan ay bumabalik sa parehong silid. Sa bawat balik niya, mas lumalaki ang aparador. Humihinga ito. Oo, humihinga. Sa huling pagkakataon, tumakbo siya papunta sa bintana. Ngunit bago siya makalabas, may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Si Isabel. Wala nang labasan, ate. Kasama ka na namin. At tuluyang bumukas ang aparador. Sa loob nito ay hindi na mga damit kundi mga anino ng mga taong umiiyak, sumisigaw, at nagmamakaawa. Isang malakas na sigaw ang umaling-aungaw bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Kinabukasan, natagpuan ng mga kamag-anak ni Mira ang bahay na sarado mula sa loob. Ang lahat ng gamit ay nasa tamang lugar. Maliban sa isang bagay, ang lumang aparador ay nakatayo sa gitna ng silid. At sa salamin nito makikita ang refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa loob, nakatingin at nakangiti. Kinain ng dilim ang buong silid. Sa loob ng lumang aparador, naririnig ni Mira ang mga sigaw ng mga kaluluwang nakakulong, mga tinig ng takot, galit at bighati. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang naroon. Ang paligid ay malamig at bawat paghinga ay may amoy ng abo. Sa harap niya, lumitaw si Isabel. Hindi na inosenteng bata. Ang mukha ay wasak, ang mata ay nagliliyab, at ang tinig ay halos parang halakhak ng apoy. Dito ka na, ate, para hindi na ako mag-isa. Napaluha si Mira. Hindi kita iiwan, Isabel. Pero hindi rin tayo pwedeng manatili rito. Inabot niya ang kamay ng bata. Sa kabila ng lamig at sakit na parang apoy sa balat. Halika, uuwi na tayo. Nagliwanag ang paligid. Mula sa loob ng aparador, may maririnig na dasal. Ang tinig ni Lola, mahina ngunit malinaw. Pahingain niyo na ang mga kaluluwa. Buksan niyo ang liwanag. Biglang nagliyab ang aparador, ngunit sa halip na sunog, puting liwanag ang lumabas. Isa-isang lumitaw ang mga anyo ng mga kaluluwa. Mga bata, matatanda at babae, lahat ay may ngiti, unti-unting naglalaho sa liwanag. Salamat, ate. Bulong ni Isabel habang nagiging abo ang katawan nito. Bago tuluyang mawala, iniabot niya ang isang maliit na antigong susi. Isara mo na ang aparador. Wala nang dapat makulong. Naiwan si Mira sa gitna ng silid, umiiyak ngunit kalmado. Pinulot niya ang susi at marahang isinara ang pinto ng aparador. Sa sandaling sumara ito, tuluyang huminto ang hangin, ang mga tinig at ang lamig. Kinabukasan, pagbangon niya, maliwanag na ang buong bahay. Wala na ang bakas ng kadiliman. Ang mga larawan sa dingding ay tuyo, at sa mesa may nakapatong na isang sariwang bulaklak. Kamuning, paborito raw ng kanyang lola. Ngunit habang palis na si Mira, napalingon siya sa lumang aparador. Sarado ito, ngunit sa salamin nito parang may aninong dumaan. Isang batang babae na nakangiti, kumakaway sa kanya bago tuluyang maglaho, at sa tuwing gabi,
Kahit tahimik ang buong bahay, maririnig pa rin ni Mira ang mahinang click ng susi. Parang may nagbabantay, siguradong sarado na talaga ang pinto at wala nang makakalabas. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movies sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.